Magandang umaga po sa lahat. Magandang March 1. Pasimula na naman po na isang bagong buwan, pangatlong buwan sa year 2026. And we are praying and we are believing that truly the Lord will shine. Hallelujah. And His splendor will be upon us. Patuloy na ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian ng Panginoong Ama ay luluko, mananatili sa ating mga buhay at sa ating kapaligiran. Ngayong pong umaga ay pag-aaralan natin ang pinahayag ng ating pastor. And this is entitled, Confession Brings Manifestation. Pinaliwanag po sa atin ng ating pastor na ang confession na ating nababasa sa Biblia, when we confess the Lord Jesus Christ, ibig sabihin, pinapahayag natin ang Panginoong Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. We confess. Samantalang ang ating pong kapahayagan ay nagaganap, pinapahayag natin ang salita ng Diyos. Ito po ay nagbubunga ng kaganapan. Confession or declaration brings manifestation. Ang kapahayagan ng salita ng Diyos sa ating kalagitnaan ay nagbubunga ng kaganapan ng kanyang kalooban sa ating mga buhay. Amen. Ito po ay mga step by step po na ating papag-aralan upang sa ating araw-araw na pamumuhay ay maganap natin ito. Kasi ang akala ng iba, dahil sila Kristiyano na, faithful silang nagsisimba at tahimik na namumuhay, ay tama na. Meron po tayong tungkulin na dapat ganapin sa buhay na ito, kaya tayo ay naririto sa mundo. Huwag po nating asahan o huwag po nating hintayin, yung sinasabi din ni Pastor, kung hindi man tayo nakapagbahagi ng salita ng Diyos habang tayo buhay pa dito sa lupa, meron pa rin pong last chance. Huwag po natin hintayin yung last chance na sa huling lamay, sabi ni Pastor, sa huling lamay, maraming taong darating at may magpapahayag ng salita ng Diyos, sila maliligtas. That will be with you in your favor. Yun ang iyong bunga. Yun ang iyong bunga na marami pa rin naligtas sa huling panahon na naririto ka pa sa lupa. Huwag po natin hintayin yun. Araw-araw po ay meron tayong kaparaanan na ipahayag ang makapangyarihang salita ng Diyos upang ito ay magbunga at maganap sa ating mga buhay at sa buhay ng ating mga nakakasalamuha araw-araw ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maliwanag po ba? Sabihin nga po natin, ang kapahayagan ng salita ng Diyos ay magbubunga ng kaganapan. Meron po tayong hakbangin na itinuro na ng Diyos paano ito magaganap. Sa simula po sa Genesis, ito pong katotohanan ito ay ipinahayag na ng Diyos sa pasimula pa lamang. Sa Genesis chapter 1 verse 1, sa pasimula ay nilikha ng Diyos at ang langit at lupa. Nagpapakilala po dito na may Diyos na makapangyarihan na siyang lumikha ng langit at lupa. So, hindi po tayo pwedeng matakot, hindi po tayo pwedeng mag-alala, kasi may Diyos
May Diyos na gumagabay sa atin. Okay. Verse 2, ang lupa ay walang hugis at anyo, dilim. Okay. There is darkness all over the earth. So, sa verse 2 po ay nakita ng Panginoon ang pangangailangan. At sa gitna ng pangangailangan, because darkness was upon the face of the deep, ang kadiliman ay nasa ibabaw, nasa mukha, in the face of the deep. Ang Ama po, the God, our Creator, said, verse 3, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Okay. So una po ay ipinapahayag ng Genesis chapter 1 verse 1 na may Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa. Pangalawa po sa verse 2, nakita ng Diyos ang pangangailangan at ipinahayag niya ang sagot sa gitna ng pangangailangan. Amen. So ito po ay step by step. Sa ating timpong buhay, itinuturo niya na ito ay pattern. Sabihin nga po natin, pattern. Pattern. Lahat po na nagaganap sa ating buhay ay may nakikita tayong sinusundan nating pattern. Lalo na higit tayo pinababasa ni Pastor ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ang gagabay sa atin upang ang pattern na gusto niyang maganap sa ating buhay ay ating nagaganap sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na may pagtatagumpay. Titingnan po natin yung pattern, yung gabay. Paano ba ito ginawa? Ito pong nabasa natin sa Genesis 1, 1-3, ay nagpapahayag sa chapter 1 verse 1 na may Diyos na makapangyarihan. Diyos na lumikha ng langit at lupa. Diyos na may-ari ng lahat sa langit at sa lupa. At Diyos, at sapagkat tayo'y mananampalataya, ang Diyos na nagpapahayag dito ay sumasa atin. Amen. So wala po tayong agam-agam na tayo kumilos ayon sa kalooban ng Diyos upang siya ay mabigyan natin ng kapurihan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi po tayo nilalang ng Diyos para kumain at matulog. Amen. At to create space in this world, meron po tayong dapat ganapin. At ito po ang ating pag-aaralan. 3 hakbang lang po ito ayon sa pattern na ating pinapag-aralan upang ang kapahayagan ng salita ng Diyos na ating ibibigkasin ay magbubunga ng katuparan, kaganapan. Ano po ba ang dapat maganap sa ganong sitwasyon? Ito po'y magaganap dahil ipapahayag po natin ang makapangyarihang salita ng Diyos. Amen. So nakita po natin na mayroong Diyos na makapangyarihan na siyang kumikilos sa ating buhay. And sa bawat pangyayari po, bawat sitwasyon ng ating buhay, may nakikita tayong pangangailangan. Lahat sa mundo ay may pangangailangan, bata o matanda, sino ka pa man, lahat ng tao ay may pangangailangan. At yun din po ang ating pag-aaralan upang makita natin kung ano yung pangangailangan ng tao at ano ang sitwasyon, ano ang what is the solution to that need? Ano po ang kasagutan? At alam natin na tayo po ang gagamitin ng Diyos upang maganap ang kasagutan sa pangangailangan ng tao na ating kinakaharap araw-araw. Yun. Gagamitin po natin ito step by step. Sa 2 Korinto, upang ang kapangyarihan or the miracles of God na gusto niya maganap sa ating buhay, araw-araw ay magaganap dahil kikilos tayo. 3 hakbang lang po.
step by step na magaganap natin araw-araw sa ating pamumuhay. 2 Corinthians 4:13, kung nilalang po natin sa English, we have the same spirit of faith. We believe and therefore we have spoken. Tayo po ay merong pananampalataya. We have that faith that God is with us. Having the same spirit of faith, meron po tayong pananampalataya na bilang mga anak ng Diyos, tayo po yung ambassador. We are the body of Christ here on earth. At dapat po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay makita natin ang pangangailangan ng bawat tao na ating nakakasalubong araw-araw. At alam na po natin dahil sa pagbabasa natin at itinatago natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso, alam po natin ang kasagutan. Kung lahat po tayo kikilos ayon sa tatlong hakbangin ito, araw-araw po makakarinig tayo ng milagro na magaganap. Hindi lamang sa ating buhay, kundi sa buhay ng ating mga kapatiran, mga mananampalataya. Hindi po ginawa ng Panginoon. God did not establish, hindi niya ginupo tayo bilang mananampalataya upang tayo dito lang mag-rejoice sa loob ng simbahan. Dapat po tayo nagre-rejoice sa labas ng simbahan dahil bawat isa sa atin ay ginagamit ng Diyos sa kanyang milagro. Hallelujah! Oh, what a day! What a joy! Kung tayong lahat po ay kikilos at ang milagro ng Diyos at kaganapan ng kanyang kalooban sa buhay ng mga tao na ating nakakasalamuha araw-araw, tayo po'y lulugdag. We will jump for joy at all times. Hindi na po tayo maglalakad. Yung ating hakbang ay parang may spring. Because we know that when we go to some places, we can see the need and we can bring them the solution. We can bring them the miracle na gagawin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Excited po ba tayo na magamit ng Panginoon? Amen. Miracles will happen every time. Maganap lang po natin itong tatlong hakbangin na ito. Okay, sa atin so napag-aralan natin na mayroong pattern. Yung pong pattern ay dapat i-practice natin. Sabihin naman po natin, practice. Okay. Dapat ganapin po natin, sundin natin yung pattern na yun upang makita natin ang milagro at kalooban ng Diyos na gaganap sa buhay ng bawat Kristiyano. Napag-aralan po natin noong Pebrero, ano ba yung buhay ng isang tunay na Kristiyano? Kasi napag-aralan po natin na ngayon, hindi na basta naniniwala ang tao sabihin, "Uy, Christian ako!" Tataas ang kilay nila. Amen. Totoo kaya yun? Amen. Yun ang ibig sabihin ng kanilang pagtaas ng kilay. Kaya dapat po makita na tunay tayong mga Kristiyano. And bilang mga mananampalataya na ginagabayan ng banal na Espiritu, nakikita po natin ang pangangailangan ng bawat tao na ating nakakasalamuha araw-araw. Amen. Nakikita po natin, may tatlong area po tayong pag-aaralan. Ang una po, sa buhay ng tao na napaka-importante sa bawat isa, ay significance. Significance, kahalagahan. Sabihin nga po natin, kahalagahan ng buhay. Marami po tayo nakikita tao dyan na lulong sa bisyo. Namumuhay sa kalsada o nagpapalimos na lang. Dahil ang
madalas naman po ay ang mga mahal sa buhay at ang mga taong nakakasalamuhan nila araw-araw ang hindi nagbibigay ng paggalang at kahalagahan ng buhay ng bawat isa. Kailangan po ay makita natin na ang ating buhay na pinahalagahan sa pagitan ng pagbabayad ng Panginoong Yesus ng kanyang buhay upang tayo mabuhay at maligtas, ay siya din kahalagahan ng buhay ng bawat isang tao. Kaya huwag po nating alisin ang kahalagahan ng buhay ng isang tao. Paano po ba ito nangyayari? Sa Facebook po ay meron akong nabasa na may bata na estudyanteng nagpakamatay. Dahil pinagalitan siya ng teacher niya sa harapan ng kanyang mga kaklase. At sa kanyang pagkaunawa, sinasabing siya ay wala ng kwentang bata. At dahil nawala na po yung kanyang kahalagahan, nawala na siya ng pag-asa, nawala na siya ng makakapitan. Ano nga ba ang kahulugan ng buhay? Kaya po siya nagpakamatay. Gumawa siya ng huling sulat at yun ang kanyang pinahayagan. Na siya wala na siyang makita ang kahalagahan ng buhay dahil siya ay pinagalitan ng kanyang teacher sa harapan ng kanyang mga ka-eskwela. Madalas po natin itong nagagawa. Kahit sa mga magulang. Meron po kami ipinag-pray dyan sa Bukandala na pinata na at hindi malaman ng nanay kung anong nangyayari sa kanya. Hindi po maganap, hindi po magamot ng doktor. At sa akin po pakikipag-usap, nakita ko po ang pangangailangan. Isang gabi daw po, dahil nagkikigil na siya, iyak ng iyak, hindi pa tumigil, antok na daw siya. Ano pong ginawa niya? Inilabas niya yung anak niya at sinabi niya, "Oy! Kaaway, sa'yo na lang to." Sinara niya ang pinto at iniwan niya sa labas ang kanyang anak at ibinigay niya sa kaaway. Nasaan po ang pagpapahalaga? Akala natin ay pangyayari lang yun na walang kahulugan. Pero yun po ang naging dahilan na yung lalaking yun na kanyang anak ay hindi na nakatanggap ng uri ng buhay na ipinala ng Diyos para sa kanya. Simpleng pananalita, akala niya, pero malaki po ang kahulugan. Malaki po ang kahalagahan ng ating ipinapahayag tungkol sa buhay ng bawat isa sa atin. Lalo tigit po sa mga bata. Dahil po ang mga bata, ang kanilang utak, ang kanilang puso ay rekan, wala pang laman. Pero kung lalamanan po natin ang hindi maganda, hindi na po ito maaalis. Not until marating sila ng salita ng Diyos. Marami pong wayward na mga bata, marami po dyan mga pulubi, marami dyan. Kahit naman po makarating na, meron po akong nabasa na instructor siya. Siya ay teacher sa college. Pero pagkatapos niya magturo, maglalasing siya. Kaya may panahon na hindi siya nakakapasok at siya ay na-disqualified na sa pagtuturo. Salamat na lang po dahil narating siya ng salita ng Diyos at naunawaan niya na may kahalagahan pa ang kanyang buhay. Naunawaan niya na hindi niya mauubos ang alak sa mundo, pero mauubos ang kanyang buhay sa walang kwentang bisyo.
at siya po ay narating ng salita ng Diyos, at siya po ay sumulat siya ng isang libro tungkol sa kanyang patotoo. Hallelujah! Ganun po, marami pong pangangailangan tayong makikita sa araw-araw nating pamumuhay. Ako po'y mahilig mag-preach sa kalsada. Hallelujah! At yung po mga pulubi sa gilid na simbahan, lalo sa Iloilo, inuupuan ko po yan at dinadahalan ko ng salita ng Diyos. Hallelujah! At sila inaalis sa pagkapulubi. Dahil nakita na nila ang kanilang kahalagahan. Hindi sila kailangang mamalimos. Hindi sila kailangang mamalimos ng awa. Naawa na ang Panginoong Jesus sa kanila sa simula pa lang. Pero hindi po nila alam. Kaya yun po ang ating tungkulin. Yung significance, yung kahalagaan ng buhay ng isang tao ay dapat nating ipaalam at dapat nilang tayuan na sila may kahalagahan. Kahit sabihin pa ng kanilang mga magulang o kung sino pa man sa kanilang mga nakakaharap araw-araw, tayo po ay merong katunayan. Sabihin natin, itong buhay na ito ay tinubos ng Panginoong Jesucristo dahil ako'y mahal niya at ikaw ay mahal din ng Panginoon. Madali lang po, hindi na kailangan natin mag-sermon ng mahaba. Yung buhay po natin na naunawaan natin ang kahalagahan ay kaya din natin ipaunawa sa pagitan ng salita ng Diyos na siya ay nilalang ng Diyos ayon sa wais at image and likeness of God. Huwag natin dalhin sa basura. Huwag natin dalhin sa lansangan at ipagpalimos. Ang buhay na tinubos at dinanap ng Panginoong Jesus para sa atin, meron po tayong dakilang kahalagahan. Yun po ang significance. At sa ating pong mga namumuno o sa ating mga bilang mga magulang, ito din po ang importante nating ipadama sa ating mga anak at sa ating mga apo. Hindi po natin basta-basta sasabihan sila ng, wala ka talagang, di ba may mga nanay, kahit po sa jeep, may mga nanay na minumura ang kanilang mga anak. Nakakalungkot po, nakakalungkot. So tayo po bilang mga mananampalataya, ang magpapalik at magpapaalala sa mga tao na ating nakakasalamuha araw-araw na tayo po'y mahalaga. Tayo po'y mahalaga. Dahil tayo ay nililok ng Panginoong Ama sa kanyang kamay. Hallelujah. At ang buhay na ating ikinabubuhay ay galing sa hininga ng Panginoong Ama. Ano pa po ba ang ating kailangan upang ating maunawaan ang kahalagahan ng buhay? Ito lamang po na katotohanan na ipapahayag natin sa mga pulubi, sa mga nawalan na ng pag-asa. Kahit sa mga mayayaman na ang kanilang significance na sinasaligan ay ang kanilang kayamanan o kanilang personality o ang kanilang negosyo. Hindi po yan ang pwedeng maging sandigan ng kanilang kahalagahan. Ang tunay pong kahalagahan ng tao ay tayo ay nililok sa kamay ng Panginoon at ang ating hininga ay galing sa hininga ng Diyos at patuloy niya tayong minamahal. Amen. Ito lang po mensahe ito na madadala natin sa mga tao sa ating kapaligiran. Magkakaroon po ng magandang karanasan ng bawat isang makakasalamuha natin araw-araw. Hallelujah! Oh, Jesus! Alam po natin, kahalagahan. Kahit po katabi ko lang sa upuan, sa jeep o kaya sa bus, meron pong pogi na teenager na puro tato. Kinausap ko siya. Sabi ko, bakit ka naglalagay ng tato? Pogi ka na.
wala ka nang dapat idagdag pa sa personality mo. Ang totoo niyan, nakakawala ng prestige, ng paggalang sa taong nakakakita sa iyo. Dahil sinasayang mo ang iyong buhay. Nagulat siya na siya pala ay mahalaga. Akala niya siya wala ng kwenta. At kailangan pa niya magpatato para mapansin siya ng tao. Sabi ko, wala nang dapat idagdag sa iyo. You are still ng biyaya ng Diyos. Hindi mo lamang pinahahalagan. So, kaprasong salita ng Diyos na ating maibabahagi sa mga taong nawalan na ng pagpapahalaga sa kanilang buhay. Malaki po ang nagiging epekto. Pangalawa po, hindi lamang sa significance ang ating ipinapahayag. Sa Revelation chapter 4:11, ito po ay ating maisishare sa kanila na ang lahat, ang Diyos ay God is truly worthy to receive all glory and honor because God created everything for His pleasure. Pwede natin sabihin sa mga nakakatabi natin na nakakausap natin, ikaw ay nilalang ng Diyos para sa Kanyang pleasure, kaligayahan. Huwag mong palungkutin ang Panginoon sa pagwawalang bahala sa kahalagahan ng pinagkaloob niya sa iyo. Knowing that God created every one of us for His pleasure, nakikita na po natin ang ating kahalagahan. Ganun din naman kung ito i-share natin sa iba. Magkakaroon po ng pagbabago ang kanyang pananaw sa kanyang buhay at sa kanyang kapaligiran at sa kanyang kinabukasan. Pangalawa po na area na dapat nating ipahayag sa tao na ating nakakasalamuha araw-araw ay ang pagtanggap sa Kanya. We have to accept everyone as is where is. Kadalasan po, lalo sa mga magulang, sasabihin niya, magpakabayin ka muna bago kita mahalin. Meron po isang gabi, kasi sa Iloilo po, ang bahay namin ay townhouse, tabi-tabi lang po yung mga pinto. Narinig ko po may nag-aaway ang asawa nag-aaway. Gabi na, sabi ko, Panginoon, bukas paglabas ko, sino man ang makita ko sa kanila, papasukin ko talaga yung bahay. Paglabas ko po, nakita ko yung misis niya, yung misis nagsasangka. Kinausap ko po. Mabuti na lang hindi ako sinabihang, pakialamera ka naman. Maganda naman po ang lapit ko. Sabi ko, narinig ko kayo kagabi at pinag-pray ko kayo. Sino ba yung kausap mo? Yung pastor! Nagsimula namang pinakinggan ko lang. Sabi ko, alam mo kapatid, totoo yan, may mga ganyan talaga. Pero gusto mong magbago ang husband mo, baguhin mo ang pananaw mo sa kanya. Tanggapin mo siya as is where is. At dahil sa pag-ibig mo at pagtanggap mo sa kanya, alam natin, kung tayo'y when we sow love, kung tayo po'y magtatanim ng pag-ibig, anong aanihin natin? Pag-ibig. Kami po ay nagtanim ng mangga at ngayon namumunga na ng mangga. Sabi ko sa kanya, gusto mong magbago ang husband mo, magtanim ka ng pag-ibig. Baguhin mo ang pananaw mo sa kanya. Mahalin mo siya as is where is. Umiyak ang misis. At mula
mula po noon, hindi ko na narinig na sila ng Lord. Amen. So, ganun po, sa simpleng paglapit natin sa ibang tao na nangangailangan, nakita natin ang pangangailangan at alam natin na nasa atin ang pagpapahayag ng katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa kanila, pareho sa kanila. Wala po tayong kakabitin, wala po tayong itutulak. Sasabihin natin ang salita ng Diyos na siya magbabago ng mga pangyayari at magbabago sa kanilang buhay. Alam po natin, the greatest love, the greatest gift na binigay ng Ama para sa buong mundo ay ang kaligtasan na ginanap ng Panginoon Jesus sa krus sa Kalbaryo. John 3:16, hindi na po ito mo ikakaila. Meron po akong nakilala nung bago pa lang akong Kristiyano. Ang alam lang po niya ay John 3:16. Siya po'y nagtitinda ng puto kutsinta. Naglalakok sa kanilang sa mga bahay-bahay kasi squatters area yung kanyang lugar. Alam lang po niya John 3:16. Pero habang nagtitinda siya ng puto kutsinta, ay dala-dala niya bonus ang John 3:16. At yung pong babae niya na nagtitinda ay naging pastor ng kanilang lugar. At sila po ay nag-crusade pa sa Manila Hotel. Ay, Panginoon ako din. Meron daw po nagbenta ng bahay niya ng 16,000. Eh, mga 1980s po ito. At yun ang binayad nila sa Manila Hotel. At sila nag-crusade sa Manila Hotel. Amen. Nagsimula lang po ito sa kanyang alam na John 3:16. Marami na pong naligtas. Baging buong barangay nila ay nadala sa Panginoon. Dahil pinahayag niya, she confessed the answer to the need of the people. Ipinahayag niya ang salita ng Diyos na siyang bunga, na siyang solusyon sa pangangailangan ng kanyang buong barangay. Ganun lang po. Hindi na kailangan na mag-graduate ka muna ng Bible School. With John 3:16, you can win your whole barangay for Christ. At ito po, lalo pang atin din pong papag-aralan ang Romans 5:8. Kung may mga tao po na sa kanilang palagay ay hindi sila karapat-dapat mahalin. Sa Romans 5:8 po, sinasabi doon na tayo'y minahal na ng Ama kahit doon tayo mga makasalanan pa. Kaya nga hindi po natin pwede sabihin na magbago ka muna bago kita mahalin. Kailangan po ay ang pagmamahal ay makapangyarihan, lalo na ito'y galing sa Panginoon. Yung pagmamahal na inukol ng Diyos sa atin, ay siya rin namang iuukol natin sa iba. Hindi po tayo nababawasan. Hindi po galing sa atin yung pagmamahal na yun. Kaya huwag po tayo maging sakim. Minahal tayo ng Panginoon, the same love na ipinuno ng Panginoong Ama sa ating puso. Yun po ang ibabahagi. Babahagi lang natin. Hindi po tayo makukulangan. Lalo pa tayong pakamamahalin ng Panginoon dahil tayo sumusunod sa Kanyang kalooban. Sa 1 John 4, simula po sa 10. Ito yung mensahe na natanggap ko at ipapahayag ko naman sa inyo. That we should love one another. Yan. Dahil tayo minahal at natanggap natin ang pagmamahal ng Ama, ibahagi naman po natin sa iba. Huwag po natin upuan, huwag po natin itago lang. Dahil katulad ng tayo ay nakatikim ng masarap na pagkain,
hindi po tayo tatahimik kundi ating ibabahagi sa iba upang matikman din naman nila. Ganon din po ang pag-ibig ng Diyos na ipinuno niya sa ating puso. Dapat po ay ibahagi natin sa iba. Sapagkat tayo minahal ng Diyos sa magitan at pagpapahayag na ang kanyang pag-ibig ay ginanap ng Panginoon Yesus sa krus sa Kalbaryo. Kaya dapat naman po tayo ay magmahalan. Sa verse 11 po, because God so loved us, we must love one another. Minahal tayo ng Panginoon, ibahagi naman po natin yung pag-ibig na yun sa iba. Huwag po nating angkinin. Huwag po tayong manahimik. Yun po ang ating bayad. Yun po ang ating share sa ating natanggap na pag-ibig. Ibabahagi lamang po natin sa iba. Hindi po tayo mauubusan. Lalo pong magpupunuan ng pag-ibig ang ating puso, samantalang ito'y ating ibinabahagi. Sapagkat ang sabi po sa verse 12, na tayo na nakakita, nakadamanan ng pag-ibig ng Diyos, dapat naman ay ipahagi natin sa iba. At ang nakakamangha po dito, sabi dito sa verse 12, samantalang tayo nagmamahalan, kamukha po natin dito sa Word of God, tayo po'y nagmamahalan. Kahit saan po tayo magkita, pinapahayag natin ang pag-ibig natin sa bawat isa. At dito po sa verse 12 ng 1 John 4, mamamangha po tayo. Dahil ang sabi po doon, samantalang tayo nagmamahalan, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili sa atin. Hallelujah! Amen. Amen po. God dwelleth in us. Dahil may pag-ibig, yung pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin mula sa Kanya at ating ibinabahagi, ang Panginoon po sa Kanyang pag-ibig ay nananahan sa atin. Kahit po gaano kasungit yung ating kausap, kahit gaano pa ang masamang ginawa niya sa atin, when we start loving Him, ang Diyos na po ang kumikilos kanyang buhay upang siya'y matuturin at kumangkin ng pagmamahal. Hindi po ba kakilalalas na pag-ibig ng Diyos na hindi po niya tinatadya o hindi niya mini-measure up kung sino ba tayo. Tayo po bilang mga Kristiyano na nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos ay ating ibinabahagi sa iba. At samantalang ito'y binabahagi natin sa iba, ang pag-ibig ng Diyos ay lumulupok sa atin. Hallelujah! Kaya wala po tayong agam-agam o takot na baka ang isagot niya sa atin ay galit. Because when we share love to somebody else, and this person answer with his love, God dwelleth in us. Hallelujah. Kaya po sa ating kalipunan dito sa The Word of God. Kasi isang beses po, January, kami po mga impreso, Paloma, saan-saan po kami galing na probinsya, galing sa Quezon, galing po saan. Nag-reunion po kami. Mga Christian po kami. Pero hindi ko po nadama yung pag-ibig na lumulukop sa atin dito. Kasi, pagkakita sa akin, uy, akala ko hindi ka makakarating kasi sila yung sasakyan mo. Wala pong pag-ibig. It is only here that we can extend, maipahayag, maipadama
ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating sarili. Because when we share the love of God to every one of us, lalo na sa mga taong hindi kaibigan, we are fulfilling the commandment of God to love one another. And because we love one another, the presence of God dwells in us. Hallelujah! Hindi po ba nakaka-amaze na maunawaan na samantalang tayo nagbabahagi ng pag-ibig? The love of God dwells in us. Ang pag-ibig. Kaya po walang makare-reject. At sabi din po na salita ng Diyos, kung meron mga mag-reject sa atin, hindi tayo ang kanyang tinatanggihan. And for sure naman po, walang tatanggi. Amen. Wala pong tatanggi sa pag-ibig ng Diyos na ating binabahagi sa Kanya. Dahil punong-puno tayo ng pag-ibig ng Diyos at gusto natin itong ibahagi sa kanila. Wala po silang magagawa kundi magbukas ng puso at tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Acceptance. Tinatanggap natin ang tao, sino pa man siya. Mayroon pa akong experience na ako'y nagbabasa ng Bible, samantalang nagtitinda sa palengke habang walang customer, nagbabasa po ako ng Biblia. At meron pong lasing na nagalit sa akin. Tinuro pa yung Bible ko. Naniniwala ka dyan? Tinignan ko siya. Sabi niya, ako hindi. Galit na galit siya. Kasi, sabi niya, alam mo ba, tinagol ako ng biyanan ko? Kasi binasag ko yung mga rebulto niya. Tumayo po ako at tinanon ko siya sa balikan. Congratulations! Wala kang kasalanan. Ang totoo, ginawa mo ang nararapat gawin. Nagulat siya, bakit? Hindi ako nagalit sa kanya. At in-explain ko sa kanya na mahal siya ng Panginoon at merong magandang plano ang Panginoon sa kanyang buhay. Kung ang biyanan mo ang sumumpa sa'yo, hindi balik. Ang pag-ibig ng Diyos ang papawid sa kanyang sumumpa. Siya po ay lasing. Lasing po siya at mabaho. At itinakol na nga siya, so siguro hindi siya nakakauwi ng kanyang bahay. Pero kinabukasan po, ito ang milagro nangyari. Dumating ulit siya at nilapitin niya po. Hindi na po siya lasing at bagong dito. Hallelujah! Amen! Samantalang binabahagi po natin ang pag-ibig ng Diyos. And we accept everyone as is where is. Ang pag-ibig na po ng Diyos ang mahalang dito sa kanyang buhay. So wala po tayong agam-agam, wala po tayong takot, wala po tayong hadlang na ang pag-ibig ng Diyos ay ating ibahagi. Sa lahat ng tao na nangangailangan ng recognition na ipahayag sa kanilang significance at tanggapin sila as is where is. At ang pag-ibig na po ng Diyos na makapangyarihan ang magbabago sa kanilang buhay. Ang pangatlo po ay ang gabayan sila, continue in faith, na sila ay ating bigyan ng gabay na magpatuloy sa pananampalataya. Meron pong, okay, Luke 22:32. That our faith fail not. Yung pong pananampalataya at pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon ay hindi mababawasan. At ito'y magiging matatag. At samantalang tayo ay matatag sa Panginoon, gabayan naman natin ang mga tao na nagpapasimula sa kanilang pananampalataya. Sabi po sa Luke 32:32, strengthen the faith of thy brethren. Doon po sa bahay namin sa Navaliches, dahil gilid po kami ng kalsada,
Meron pong babae doon, 69-year-old, na na-stroke. Naglalakad-lakad siya sa kalsada na walang pupuntahan. Parang, kasi hindi siya pwedeng tumingin sa bahay nila kasi inaaway siya ng kanyang manugang. So nakita ko po siya pinapasok sa aming bahay. At ibinahagi ko po ang salita ng Diyos, pinag-pray ko po siya na hindi na siya ma-stroke, na siya ay magkaroon ng significance sa kanyang buhay dahil mahal siya ng Panginoon. At may pagkakataon po na hinahanda namin sila ng pagkain. Dadaan siya, tinatawag namin, pakakainin namin, kausapin namin tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At ngayon po, dahil sa sinasabi dito, na we have to guide them to be strengthened in their faith. Dinala po, isinama po namin sa simbahan na malapit malapit po sa amin sa Novaliches. Si Angelic po at si Manuel ang lagi niyang kasama na nagdidate sila papunta sa simbahan. Ngayon po, sa haba ng panahon na inaalagaan namin siya, siya po ay miyembro na ng prayer group ng simbahan. Hallelujah! Amen! Ang dating walang significance na buhay ni Emmy, alam po niya si Emmy, na siya'y tinatakwil-takwil ng kanyang manugang. Ngayon po ay nagkaroon siya ng kahalagahan ng buhay dahil naunawaan niya na mahal siya ng Panginoon at pinapahayag namin sa kanya ang pag-ibig ng Diyos, pinapadama. At sa malaking kalipunan ng mga mananampalataya doon po sa simbahan na malapit sa amin, siya po ay lumago at naging tunay na manggagawa ng Panginoon. Hallelujah! Palakpakan po natin. Ganun lamang po kasimple na tayo ay nakakaganap ng kalooban ng Diyos. As we live, ang pagpapahayag po natin, confession, pinapahayag natin ang salita ng Diyos sa mga taong nangangailangan at ito ay nagbubunga ng kapanatagan. Nagaganap po ang kalooban ng Diyos samantalang ipinapahayag natin ang kalooban at pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sa 2 Peter 3:18, dito po ako magwawakas. Dati po, tayo ay mayroong gospel tracts na pinamimigay. At kami po namigay ng gospel tracts na gawa natin kahit sa nakakatabi ko lang sa tricycle. At ito po yung napatunayan dahil kahit yan sa gospel tracts, ang salita ng Diyos na ipapahayag, may milagro pong nangyayari. Ako po ay naimbita sa isang bahay malapit sa amin na may sakit na sa palagay niya ay huli ng yugto ng kanyang buhay. At kami po dumating at nakita ko po ang pangangailangan. Lalaki po ito na maraming multiple sakit ang sinasabi ng doktor sa kanya. Namamagana po ang paa, hindi po siya pwedeng maupo dahil lalong namamaga ang kanyang paa, kailangan lang ay siya laging nakahiga. At naunawaan ko po ang pangangailangan, meron tensyon sa emosyon niya at sa kanyang may bahay. At iniisip po niya, mabuti na nga na mamatay siya kaysa lagi siya inaaway ng kanyang business. Pero pinag-usapan po natin yung pangangailangan at yung diferensya, yung problema nila. At ipinag-pray po namin at kami po nagpuri sa Panginoon. Noong isang araw po, nasabi sa akin ni Angelic, Mama, si Kuya Louie, nagwawalis na ng kanilang bakuran.
Hallelujah! Ang tao na akala niya ay huling panahon na niya sa buhay dito sa mundo. Matapos pong maunawaan natin at madala sa Kanya ang Kanyang kahalagahan sa mundo. Matapos maiayos ng relasyon sa pamilya. Matapos maipanalangin at madala ang magandang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Buhay na ganap at kasiyasiyan. Ngayon po, si Kuya Louie ay namumuhay na ng normal na pamumuhay araw-araw. Hallelujah! Palakpakan mo na po. Ganun lang po. Kaya ko po ito'y pinuturo dahil lahat tayo magagawa natin ito. Ganito lang po kasimple. At makikita natin ng ating barangay ay magkakaroon ng bagong kulay. Makikita natin ng kalipunan ng ating mga kaibigan. Kung hindi pa man sila na mananampalataya, ay madadala sa kaharian ng Diyos. Alam po natin na tayo ay nasa huling yugtungan ng mundo. At ganapin po natin ang pinagaganap sa atin ng Panginoon habang may panahon. Dahil kailangan natin kumilos habang may panahon pa dahil darating ang gabi na wala na po tayong magagawa. Hindi po tayo nakaupo na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Kailangan po ganapin natin ang gawa sa atin ng Panginoon. Dahil pinagkaloob na niya sa atin, binigyan niya tayo ng pattern, simple lang, na merong Diyos na makapangyarihan na kaya natin makita ang pangangailangan ng tao. Ang pangangailangan ng tao ay pahayag ang kanyang significance, ang kanyang kahalagahan, na ang tao ay matuto natin tangkapin at malin as is where is. At gabayan ng tao na nananampalataya na mamuhay sa kanyang natagpuan na bagong buhay. At ito po ay simpleng kaparaanan, pero makapangyarihang salita ng Diyos ang gumagabay sa atin. Kaya nga po, kung ito'y ating gaganapin at dapat ating ganapin sa ating araw-araw na pamumuhay, milagro po ay mangyayari araw-araw. Yung po nagrarasyon ng tubig sa amin, yung po nagrarasyon ng buko, lahat po ng mga naglalako dyan, tinatawag ko at dinadala sa aming garahe upang ibahagi ang magandang balita ng kaluwasan sa mga taong nangangailangan. At atin din po itong magagawa, anuman po ang ating kalalagayan sa buhay, lalo na po kung tayo nasa palengke, marami tayong makakausap na tao. O naglalakad-lakad tayo, may makikita tayo, mga taong nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. Ibahagi po natin ito sa kanila. At samantalang ito'y ating ibinabahagi, alam po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili at lumulokong sa atin. Hallelujah! Ganun po kadakila ang pag-ibig ng Diyos na handog niya para sa atin ang kanyang buhay at sa buhay din ng mga taong nawala na ng pag-asa. Sa pamagitan po natin as we profess, confession by the power of God's word will bring manifestation. Mangyayari po ang milagro